Biro ng Tadhana, Part 4. Napansin ni Elise na parang malungkot ang kanyang ama. Nilapitan niya ito sa may balkon ng bahay nila. "Tay, may problema ho ba kayo?" Malungkot itong tumingin sa kanya. "May problema tayo sa lupa natin," deklara nito. "Bakit ho, tay?" Hindi makapaghintay na untag niya. "Gusto iyong ibenta ng mga Escobar." Natigilan siya. "Bakit hindi na lang natin bilhin?" Suhestyon niya rito. "Wala tayong pera. Kung papayag sana sila, huhulugan ko na lang." "Tika, tay, hindi ba sakop na iyon ng land reform? May karapatan na tayo roon, di ho ba? May napirmahan kasi akong papilis noon na magiging tagapamahala lang ako ng mga lupain nila. Kaya, pwede nila iyong gamitin para mapawalang bisa kung ano man ang sinasabi ng batas. Matagal nyo nang pinauunlad ang lupa nila. Dapat naman ay bigyan nila kayo ng karapatan. At least, ibigay sa inyo ang ilang parte ng lupa dahil para sa atin na talaga yun. Wala tayong magagawa, anak. Mapira sila at maimpluwensya. Kahit batas, kaya nilang baguhin. Gayon pa man, nagpapasalamat na rin ako at nakinabang tayo sa lupain nila. Hindi niyo ba ipaglalaban ang karapatan niyo? Bahala na ang Diyos. Pinagpapala naman niya ang mga taong marunong magpakumbaba. Sinamantala ni Elise ang katahimikan ng gabi upang gunamin ang mga nangyayaring komplikasyon sa kanilang buhay, partikular na sa kanyang buhay. Simple na lang sana, makikipagmatigasan na talaga siya sa mga Escobar, lalo na kay Stephanie. Ang problema ay kung bakit dumating pa sa buhay niya si Perico na ang ugali ay taliwas na taliwas sa mga magulang nito at kapatid. Tuloy, hindi niya pwedeng banggain na lang basta ang Escobar. Alang-alang sa kabaitan nitong sa tingin niya ay walang gaanong nalalaman sa ginagawa ng kapamilya nito. Ngunit kung talagang patuloy silang aapihin ng pamilya ni na Stephanie, siya na mismo ang kikilos para makipaglaban. May mga kilala yata siyang mga abogadong pro bono na handang tumulong sa mga naaagrabyado. Bahala na kung ano ang sabihin sa kanya ni Perico. Total, hindi naman sila magkasintahan. Inaamin ni Elise na isa siyang mapangaraping idealistic at mahilig sa perfeksyon, na kung minsan ay nawawala na siya sa realidad at praktikalidad. Ngunit isang araw ng linggo, hindi niya inaasahang dadalawin na naman siya ni Perico sa bahay nila sa Malolos. May dala pa man din itong mga rosas at imported na chocolates. Kinukutuban siyang iyon na ang realidad ng kanyang panaginip. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang galak kay Perico. "Bakit may dala ka pang mga rosas?" tanong niya rito habang pinagbubuksan niya ito ng gate. "Para sa iyo." Pagtatapad nito at inabot sa kanya ang mga bulaklak at ang box ng chocolates. "Tuloy ka," anyaya niya ritong may kalakip pang malalim na ngiti matapos abutin ang ipinagkakaloob nito sa kanya. Pinaupo niya ito sa sala. Kaagad namang nakapaghanda ng merienda ang kanyang ina para dito. "Ano na namang masamang hangin ang naghatid sa iyo rito?" Nakangiting usisan niya rito na napansin niyang laging nakatitig sa kanya. "Hindi masama, kundi mabuting hangin ang nagtulak sa akin para pasyalan kita," pahayag naman ito. Nang magtama ang kanilang mga mata ay pinilit niyang huwag umiwas. Gusto niyang salubungin ang nangungusap nitong mga mata. Naalala na naman niya ang kanyang panaginip noon, ang lalaking kamukha ni Perico na may makapangyarihang mga titig.
Elise, I like you. Sukat doon ay parang biglang may nagdaang prosesyon. Natahimik silang pareho. Halatang pareho silang hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Tingin niya, wala nang follow-up sa sinabi nitong iyon, kaya siya na ang naghanda ng sasabihin. Binibiro mo ba ako? No, totoo yun. Seryoso ang mukha nito. Kung totoo, ano ang ibig sabihin ng I like you? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hinayaan niya ito. Katulad mo ang gusto kong pakasalan. Anitong sa pakiwari niya ay para din itong natitense. Nasa iyo ang lahat ng hinahanap ko na hindi ko nakita sa ibang babae. Pakakasalan? Almost 11 years tayong hindi nagkita. Paano mo pakakasalan ang isang babaeng hindi mo pa naman siguro natutuhang mahalin? Nasa unang estado pa lang ako bago ko makumpirma na in love ako sa'yo. Nararamdaman ko yun, Elise. Hindi na siya kumibo pa. Bakit ba niya kukontrahin ang isang gwapong binata sa gusto nito? Gusto rin naman niya ito. Although, tulad din siguro nito, nasa unang estado pa lamang siya. Ganoon yata ang pag-ibig. Kailangang dumaan sa isang proseso. Nagtatayo na naman si Elise ng kastilyo sa kanyang mga pangarap ng gabing iyon. Alam niya, nangarap lamang siya at hindi niya akalaing magkakatotoo iyon. Hindi niya sukat akalaing ang isang periko ay magkakagusto sa kanya. Wala man siyang formal na tugon sa ipinahayag ni Perico na pag-ibig. Naipahiwatig na rin niyang mahal din niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at hindi tuwirang mga pananalita. At hindi niya alam ay kung may patutunguhan ba ang namumuong pagtitinginan nila. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang pamilya nito at hindi rin niya alam kung kaya rin niya nitong ipaglaban. Hindi pa pala siya dapat magdiwang, lalo na ngayon. May namumuong alitan ang kanyang mga magulang at ang mga magulang nito, at sila man ni Stephanie ay may personal ding away. At hindi niya alam kung kaya siyang ipaglaban ni Perico sa sariling pamilya. Normal na tumakbo ang buhay estudyante ni Elise. At lalo pa nga siyang naging masigasig dahil may lihim siyang inspirasyon. Lihim dahil walang nakakaalam kahit na sino na nagkakagustuhan na sila ni Perico, kahit ang mga magulang niya ay hindi nakahalata sa kanila. Marahil wala sa hinagap ng mga itong magugustuhan nga siya ng isang lalaking mula sa angkang pinaglilingkuran ng kanilang angkan simula't-simula pa. Nang minsang umuwi siya mula sa school, dinatnan niya sa boarding house si Stephanie na binibisita si Erica. Umasim kaagad ang mukha nito nang makita siya. Ngunit sa halip na gantihan ng masamang mukha, nginitian niya ito at binati pa. Hi, Stephanie. Nakita niyang napalitan ng pagkabigla ang hitsura nito. Obvious na nagtataka ito sa ginawa niya. Matagal bago ito nakarecover sa pagkabigla. Nang maupo siya sa isang silya malapit sa mga ito ay saka lamang ito nagsalita. Tinutuya mo ba ako? Gusto na niyang mainis pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Binati lang kita, aniya. Saka, gusto ko na kasing tapusin ang awayan natin. Kumunot ang noo nito, tila hindi talaga makapaniwala sa mga sinasabi niya. Sigurado, may importanteng rason kaya gusto mong makipagpi sa akin, hula nito.
Talagang gusto na niyang makipagkasundo sa iyo. Singit naman ni Erika na matagal nang may intensyong pagkasunduin sila. Hindi ako naniniwala, giit ni Stephanie. Bakit naman? Tanong ni Erika. Alam ko, may dahilan kung bakit gusto niyang makipaglapit sa akin. Kabisado ko na yata ang takbo ng isip ng babaeng yan. Kinabahan siya. Alam na yata nitong may mutual understanding na sila ni Perico at ang totoo niyang intensyon. Gusto lang kasi niyang gawin ang gusto ni Perico, ang makasundo niya ang pamilya nito. Bakit hindi mo pa aminin? Pamimilit ni Stephanie. Sabihin mo na sa akin ang motibo mo kung bakit gusto mong makipagbati sa akin. Malay mo, maawa ako sa iyo at patawarin kita. Aaminin na ba niya? Tutal, alam na yata ni Stephanie ang tungkol sa kanila ni Perico. Pero sa tansya niya, aminin man niya o hindi, tiyak na kukontra ito. Well, kung ayaw mo talagang aminin, sasabihin ko na. Deklara nito. Napatingin siya rito. Maging si Erika ay halatang naghihintay ng sasabihin nito. Siya naman ay nakahanda na sa pwedeng sabihin sa kanya na Stephanie kung tungkol sa kanila ni Perico. Gusto mong tulungan kitang makiusap kina Papa at Mama? Na huwag mo nang ibinta ang lupang tinatrabaho ng iyong tatay, hindi ba? Tama ba ako? Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lamang at iba pala ang iniisip nito. Pero kailangan pa rin niyang sumakay sa inaakala nitong motibo niya kung bakit naging mabait siya rito, which is very unusual. Tama ka. Pagsisinungaling na lamang niya. Kung pwede sana, bigyan niyo muna kami ng panahon ni tatay na makaipon ng pera para siya na ang bumili ng lupang sinasaka niya. Inesmeran siya nito. Bakit? Kaya niyo bang mag-produce ng malaking pera? Malaki ang halaga ng mga lupaing pampalaisdaan at palayan ngayon. Baka kung makatapos ako ay makatulong ako kay tatay. Ikaw? Nagtawa pa ito. Puro ka lang naman ambisyon. Hindi mo naman kayang abutin. Sa palagay mo ba, magkano ang sinasahod ng mga nurse ngayon? Baka kulang pang pambili ng sabon at shampoo mo. Saka, hindi na kami makapaghihintay. Kailangan namin ng malaking pera dahil mag-i-invest kami sa isang malaking negosyo, katwera nito. Anyway, okay lang kung talagang kailangan nyo. May magagawa ba kami? Naroon pa rin sa mukha nito ang pagtataka. You know, sabi ni Stephanie, I smell something fishy. Hindi pa rin ako naniniwala na magpapakababa ka nang walang malaking dahilan. May suspitsa akong gusto mo lang akong itrek. Iles kung ano man ang binabalak mo. For favor, mag-isip-isip ka. Saka, kahit ano pa ang gawin mo, hindi na talaga tayo magkakasundo. Hindi kasi kita mapapatawad sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ano bang nakain mo? Ungkat ni Erika sa kanya nang makaalis na si Stephanie. Bigla ka na lamang naging humble at mapagpasensya. May sakit ka ba? Wala, naisip ko lang natatanda lang ang hitsura ko kapag lagi akong nagagalit. Dahilan niya. Pero, totoo nga bang gusto na nilang bawiin ang lupa niyo? Sad to say, oo. Akala ko ba tenant ang father mo? Ano bang sinasabi sa land reform at tenancy law? Oo, pero kilala namin ang mga Escobar. Hindi sila kumikilala sa batas. Akala ko ba dignified ang mga yan at may pagpapahalaga sa kanilang honor?
Kung gagawa sila ng kabulastugan sa batas, masisira ang karangalan nila. You know, ang itinuturing nilang karangalan ay kapangyarihan at kayamanan, hindi kabutihan. Tumango-tango lamang ito. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 5 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.